Minamahal kong kapwa, sa bidyong ito, pagninilayan po natin ang napakagandang humiliya ni Father Fidel patungkol sa Gilas Pilipinas patungkol kay Justin Brownlee. Pakinggan po natin ang napakagandang humiliya ni Father Fidel. Tingnan po ninyo si Justin Brownlee. Grabe! Huwag na lang yung game kontra Jordan. Yung kontra China, ibang klase yung game na yan. Kung hindi ka kahit mahilig sa basketball, panoorin mo yan. Kikilabutan ka, maniwala ka. Biruin mo, ang laki ng lamang, hinabol. So, sa game pong yun, lumamang po ng 20 ang China, pero hindi pa rin po sumuko ang Gilas Pilipinas sa pangunguna ni Justin Brownlee. Katunayan, marami sa inyo ang umalis na sa FB, ang umalis na sa panunod ng TV kasi akala ng iba talo na ang Gilas Pilipinas. Pero sa ipinakitang tibay at determinasyon, ipinakita nila yung attitude ng Barangay Ginebra, lalo na ni Coach Tim ko na never say die. Pilipinas, in particular, less than 2 minutes, lamang pa ng 7 ang China. Home court advantage pa nila. Sipin po ninyo yung gigil sa atin ng China, at tulad ng gigil natin, dahil sa West Philippine Sea na yan, personal yung laban na yan. Less than 2 minutes. Akalain mo sunod-sunod yung puntos ni Justin Brownlee? Including sa mga ilang segundo lang natitira, nakadalawang 3 points po si Justin Brownlee. So malaking bagay na yung dalawang 3 points niya ang nagbigay daan para manalo po tayo uli sa bansang China. Is that game-winning basket? Dalawa pa yung bantay. That game-winning basket na mas lalo pang nagpasingkit sa mga inching. Ano nangyari? Totoo. Alam ba ninyo na hanggang ngayon pinag-uusapan sa China yan? Hanggang ngayon, trending po sa China yung nangyari. Umabot po sa 74 million na mga China ang nanood. At hanggang ngayon, maraming inchik po sa bansang China ang masama ang loob sa pagkatalo po ng Gilas. Katunayan, isa nga pong dating national player ng China ang nagsabi na kahit umabot pa sa 200 ginto ang makuha ng China, ay baliwala yung kung hindi kasama yung gold sa basketball, kasi sa China ang pangunahing sport nila katulad sa atin ay basketball. Galit na galit sila, lungkot na lungkot sila, disappointed sila. Sabi pa ng isang commentator, kahit gaano karami ang mapanalunan nating gold, pag hindi tayo nanalo ng champion sa basketball, walang kwenta ang lahat ng gold na yan. Ganun sila katindi. Ganun katindi ginawa ni Justin Brownlee. Sabi nga, nung marami mga Pilipino, gawin na natin siyang national hero. Ipagpatayo na natin ang rebulto. By the way, naturalized player na yan. Okay? So parang Pilipino na yan. Kasi naturalized na. At talagang pwede naman, napakapait. Barangay Ginebra pa. So si Justin Brownlee po, hindi po siya nagpresyo, hindi po siya humingi ng bayad. Kung ano po ibigay sa kanya ng samahang basketball sa Pilipinas, doon lang po siya. Hindi po siya kagaya ng ibang player na mataas ang talent fee na hinihingi. At kayo manggi naman, di ba? Anyway, alam ba ninyo na hindi talaga yan ang gusto ni Justin Brownlee? Ang gusto niya, makapaglaro sa NBA talaga. Did he try? Yes, not just once. Not just twice, many times. Pero although he got the skills, wala siyang height na pwedeng pang forward. Yung laro niya kasi forward.
Yung ito yung sentro, forward yun na dito, palit siya para sa forward ng NBA. Maraming mas malaki sa kanya. Tinatanggap. So, he landed dito sa Pinas. Ito ngayon, pwede mo bang sabihin, demotion yon ng Panginoon? NBA gusto mo, PBA ka lang. Demotion ba yon? I don't think so. Pag-uusapan natin kasikatan, napakasikat na yan. Pag-uusapan natin pera, napakayaman na yan. Pag-uusapan natin pagmamahal ng tao, kung naglaro siya sa NBA, pwedeng ang magmahal lamang sa kanya. Pwede ha? Isang estado lamang sa Amerika na paglalaruan niya. Denver, o kaya Washington, o kaya Indiana. So napakaganda po ng ipinapaliwanag po ni Father na kung sa NBA naglaro si Justin Brownlee, isang state lang, isang estado lang ang magmamahal sa kanya. Pero dahil pinili niya na maglaro sa ating bansa, buong Pilipinas, buong bayan ang nagmamahal po sa kanya. Isang estado sa Amerika. Ngayon, mahal na mahal siya. Hindi lang ng isang estado, kundi ng buong bansang Pilipinas pa. Amen? Hindi natupad ang gusto niya. Pero tinupad ng Panginoon ang mas magandang plano ng Diyos. So napakaganda po ng sinishare po ni Father na sa buhay natin may mga gusto tayong hindi natutupad, pero kapag kumilos ang presensya ng Diyos, mas maganda pa po pala kung ang mangyayari sa buhay natin ay yung ayon mismo sa kalooban ng ating mahal na Diyos. Sana. Yan ay dahil nagsikap pa rin siya. He did not give up. Sumampalataya, nagpakabuti pa rin siya. Isipin po ninyo, nang in-interview si Coach Tim Cone, si Coach Tim Cone lang naman, ang winningest coach sa PBA. Ibig sabihin, pinakamaraming napag-champion na coach sa PBA. Pero no less than Tim Cone, nang in-interview, ano sabi ni Tim Cone? To be honest with you, 2 minutes, give up na ako. Sabi ko, there's no way na mananalo tayo sa laban na ito. Winningest coach, giving up until pumasok yung mga shoot ni Brownlee. Napakaganda po ng sinishare ni Father, napaka-emotional, may puso na si Coach Tim Cone, nawawala na siya ng pag-asa, pero si Brownlee, siya po ang nagbigay ng pag-asa sa ating bansa. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yun eh. Totoo pala yun. Sabi ni Tim Cone, himala! Ito ngayon, ang Kaya nasabi rin po sa huli ni Coach Tim Cone na iba talaga pag kumilos ang presensya ng Diyos. Ito po isang himala, isang milagro. dapat mong makita. Nag-give up na siya. Pero bakit naghimala pa? Akala ko ba hindi pwede mag-give up para mayroong himala? Tandaan mo, ano sabi ni Tim Cone? Nag-give up ako, pero hindi si Brownlee at ang team na ito. So napaganda po na hindi nag-give up yung team, yung lahat. Hanggang sa uli lumaban po sila. Kaya, huwag mawawalan ng pag-asa. Do not give up. Kahit pa mag-give up na sa pamilya ninyo, yung pinakamarunong, yung pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, huwag kang mag-give up. Kasi kung pare-pareho kayong mag-give up at mawawala ng pananampalataya, walang mangyayari. Walang himala kung walang pananampalataya. Hindi bibigyan ng Diyos kung ayaw mo na. So napakaganda po ng sinasabi po ni Father Fidel na huwag tayong mag-give up, huwag nating isusuko ang ating pananampalataya. Hilingin natin sa Diyos na dagdagan niyang ating pananampalataya, na tumibay palalo ang ating pananampalataya sa Diyos, at kahit anong mangyari, huwag tayong bibitaw sa pag-ibig ng Diyos. So manalangin po tayo, minamahal kong kapwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, napapasalamat po kami sa biyayang ibinigay mo sa aming bansa, sa pagkakapanalo po ng gintong medalya sa nakaraan na Asian Games sa bansang China.
Lord God, tulungan mo po kami na mapawi na po ang galit sa aming puso. At sana Lord God, yung digmaan na nangyari ngayon sa Israel at sa Gaza ay matapos na po. Lord God, alagaan mo po kami at bantayan at sana po pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po. Diyos mabalos sa Indo Gabus. Thank you po.